biktima o ito pong Pinay na inaakusahan po ng pagpaslang sa mag-asawa sa Tokyo, Japan. Magandang hapon po, Ma'am Sally. Live po tayo sa ating programang Bombo Hanay Edukto. Nakakasama niyo po si Bombo RJ Jalo. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Sally. Magandang hapon din po. Okay, Ma'am Sally, direkta ko na lamang po yung katanungan dahil nagkalat na po sa mga pahayagan na ito pong ulat na inaakusahan po umano ang inyo pong anak. Tama po ba si Ma'am Hazel Ann na pupas lang po ng mag-asawa dyan po sa Tokyo, Japan, Ma'am Sally? Kung nga po, di po magagawa po ng anak namin. Nagtatrabaho lang po siya para sa anak niya, pero hindi po siya kayang pumatay po ng tao. Napakapayat lang po ng anak ko. Halos 42 kilos lang po ang anak ko. Kaya po hindi po niya kakayanin pumatay at hindi po niya magagawa pumatay po kahit ano po mangyari sa akin. Hindi po niya makaya maggumawa ng ganyan po. Okay. Ma'am Sally, paano niyo po nalaman yun pong ulat o balita po na ganito nga yung aligasyon na pinapataw po sa inyong anak? Paano po nakarating sa inyo, Ma'am Sally? Meron po kasi kaming kamag-anak na nasa Japan din po. Naka-update po siya sa mga pulis. Tapos po, ipinasa po niya sa amin yung video ng mga balita po. Well, na gano'n nga po na ginawa ng anak ko, hindi po magagawa ng anak namin po yun. Okay po. Ma'am Sally, siguro para sa klarifikasyon, ano po na atin po mga viewers and listeners, paano po ba yung pagkakakilanlan po natin kay Hazel Ann bilang ina po ni Ma'am Hazel? Ano po yung karakter po ni Ma'am Hazel Ann? Yung pong anak po, kahit po saan po napakabait pong bata niyan, wala pong ginagawang masama po yan kahit kanino pong tao. Napakabait po niya, napakatulungin po kahit po sa mga kapitbahay po namin. Magtanong-tanong kayo, wala pong inalagabyadong tao, tumutulong po yan hanggang kaya. Napakabait po. Tsaka po, isa pa po, pinaalala ko po sa anak ko, may sakit po siya na first stage cancer po sa ovary, kaya hindi po siya pwedeng magbuhat ng mabigat po. Inaalala ko po kasi po baka po wala siyang gamot. Pasensya na po, gusto ko pong makarating po yan sa kahit po kay Ma'am Hannah Galvez na matulungan niya yung anak ko sa Japan. Wala po talagang kinalaman yung anak namin dyan. Napakabait na bata po yan kahit saan po kayo magtanong. Napakabait po, naghahanap buhay yan para sa anak lang po niya, sa amin. Simpleng buhay lang po yung gusto namin, pero bakit po di pinaparatangan siya ng ganyan? Alam po namin na isang frame up po ang nangyayari. Isang frame up po. Hindi po kayang pumatay ng anak ko. Maski sa aming mga magulang, hindi po barumbado yan. Napakabait na bata po niyan. Okay. Ma'am Sally, sa huli pong pag-uusap ni Ma'am Hazel Ann, may mga nababanggit pa na po ba siya na mga insidente or mga alitan po sa pagitan po ng pamilya at kay Ma'am Hazel Ann, Ma'am Sally? Wala naman po silang nung mga magulang, pero po ang alam ko po, pag minsan po nagsasabi sa amin yung anak ko, nagkakaalitan po ang yung pong anak niyang lalaki na sila lang po kasi tatlo nakatira sa tirahan na yon. Yung pong anak niya ang madalas na nag-aaway-aaway silang mag-aama po sa kanilang bahay. Yun lang pinabanggit nung nakakaraan po. Okay. Ma'am Sally, matanong ko lang kung ilang taon na po si Ma'am Hazel Ann sa bansang Japan at ilang taon na rin po siya sa kanyang pamilyang tinutuluyan, Ma'am Sally? Ano pa lang po, yung taon na ba yung atin mo doon na nakapag-asawa na po kasi siya doon 1918 po yata yun. Ay, ano ko na po. Ay, hindi. 2000, pasensya na po. Nabablanko po ako eh. Nanginginig po ako. High blood po kasi ako. 2016 siguro. 2016 po siya siguro nagsimula nung mag-Japan po. Ala pa po siyang single po siya noon. Okay, so matagal-tagal na rin po Ma'am Sally, si Ma'am Hazel Ann sa bansang Japan. Opo. Siguro Ma'am Sally, sa inyo pong linya, ano na lamang po siguro yun pong panawagan po ninyo sa ating pong pamahalaan para po lang sa ganyan malinaw ito pong nangyaring insidente dyan po sa may Tokyo, Japan, Ma'am Sally.
Opo, gusto ko pong mabigyan ng aga ng action yung anak ko. Naawa po ako. Di ko po alam kung ano yung pumapasok sa utang niya. Nag-aalala po kami. Isa pa po, hindi. Gusto po namin siyang makontak. Narinig lang po ang boses niya. Wala po kami kakontak-kontak sa kanya. Nag-aaldi po kami sanay na hindi siya natatawagan. Wala po kaming naka-social media na po na ba't po nagkaganon yung anak ko. Hindi na wala naman pong kasalanan yan. Okay. Ma'am Sally, Salamat. yes, nakapanayan po natin na po yun po mga kababayan po natin sa bansang Japan at maging sila hindi po makapaniwala ano po doon sa insidente na isa pong kababayan po natin yun pong na-involved dito po sa naturang insidenteng ito. Ma'am Sally, kailan po yung huling pong pag-uusap niyo po ni Ma'am, ito pong inyo pong anak, si Ma'am Hazel Ann? Nung po kailan mo, Tuesday po, nakausap pa po niya. Ano yun yung, January? Ay, opo, Wednesday po yun, nagpaalam po akong maliligo lang. Tapos po, hindi na po siya sumagot. Tapos na-aresto na po pala. Okay. Okay. Ma'am Sally, doon po sa mga pahayagan din po na inilalabas at ipinapaabot po sa atin, parang meron pong kaugnayan sa pera, ito pong insidenteng ito. May mga nababanggit pa po ba si Ma'am Hazel Ann patungkol po sa mga ganito pong siguro alitan na masasabi po natin sa magkabilang Ay, hindi po, wala po. Sinasabi na lang po siguro nila yun, pero wala po. Wala pong wala din pong involved na pera po, wala. Okay. Ma'am Sally, since nabigyan po namin or nakuhanan po namin kayo ng linya, siguro bigay po namin itong pagkakataon na ito sa inyo, Ma'am Sally, para maipaabot ito pong inyo pong panawagan sa ating pong pamahalaan at sa embahada po dyan po sa may bansang Japan. Go ahead po, Ma'am Sally. Nananawagan po ako sa mga nakakarinig at sa buong nanginginig po ako na nabigyan ng katarungan yung anak ko dyan na wala namang kasalanan na pinagbibintangan. Sana po buti. Bigyan po ng aksyon at naniniwala po kami na wala po talagang kasalanan ng anak namin. Hindi po magagawa yan. May anak po yan na maliit. Na nag-aaral kaya hindi po niya magagawang pumatay. Okay. Okay. Ma'am Sally, okay. Matanong ko rin po, Ma'am Sally, may mga tumawag na po ba sa inyo na pamahalaan dito po sa gobyerno ng Pilipinas na kawani po ng iba't ibang ahensya, Ma'am Sally? Wala pa po. Kaya nga po humingi po kami ng tulong na mabigyan ng action po agad at nag-aalala po kami sa anak namin. Okay. Kahit na kung may sakit nga po siya, di po namin alam kung nakakainom ng gamot. Okay. Ma'am Sally, Sakit po siya. yes. Katuwang niyo po ang Bombo Radio Philippines sa pagpapaabot po ng mga mensaheng yan at makuhanan po natin ito pong linya ng kinaukulang ahensya, ang OWA at DMW kung ano itong mga updates at mga progreso po sa kasulukuyang sitwasyon ng inyo pong anak na si Hazel Ann, Ma'am Sally. Tingin na rin po ako ng tulong sa inyo hanggat kung ano po yung magagawa niya, baka po pwedeng maipaabot po agad sa gobyerno ng Japan din para makausap din po namin agad yung aming anak. Okay. Kahit boses lang po na marinig namin. Okay, Ma'am Sally, katuwang niyo po kami at ipapaabot po namin ito pong inyong pong panawagan at mensahe po sa kinaukulang ahensya. With that, Ma'am Sally, siguro ma-i-end ko lamang po ito pong linya po natin para kahit po paano masikapin po natin na makuhanan po ng linya ito pong kinaukulang ahensya. Maraming salamat, Ma'am Sally. Yung anak namin medyo makalma po. Baka po kung ano po gawin niya sa sarili niya. May sakit po Okay. Maraming salamat, Ma'am Sally. Maraming salamat po. Sige po. Salamat din po. Mga kabombo, si Ma'am Sally, ang ina po ni Ma'am Hazel Ann Morales.